Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta at binabati ko kayong lahat ng isang magandang gabi. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Moshi. 30 years old at tubong Candaba. Pero dito ako nakatira ngayon sa Quezon City. Kasama ng aking pamilya. Isa akong masahista na nagwo-work sa isang spa dito sa City of the Stars. Anyway, aware ako na kadalasang tinatampok ninyong kwento ay horror o istorya ng kababalaghan. Well, meron din akong naging experience dati sa spa na dati kong pinagtatrabahuhan na located sa Holy Spirit Drive. Hindi ko na sasabihin kung ano ang building at kung ano ang pangalan ng spa para na rin sa privacy. Pagpasok mo pa lang sa Holy Spirit Drive via Commonwealth ay maraming establishments. May mga supermarkets, cafes, fast foods at mga fine dine-in restaurants. Matao naman ang kahabaan ng kalyeng ito. Kaya sino ang mag-aakala na mayroong isang haunted building doon? Maraming establishment sa loob ng haunting building na yon, especially sa first 3 floors. But it gets creepy kapag umakyat ka pa sa mas mataas na floors. Minsan lalo na kapag madaling araw. Creepy na rin ang second and third floors. Isa akong working student sa physical therapy nung magtrabaho ako sa gusaling yon. Isa ako sa maintenance staff. Hindi ako aware sa kababalhang nangyayari sa loob kaya excited pa ako nung una. Pero hindi ko expected na sa unang araw ko pa lamang ay makakaranas na ako ng kababalaghan sa mismong elevator ng gusali. Natatandaan ko 9:00 ng gabi noon. Naglilinis ako para sa hallway. At nang matapos ako ay naisipan kong sumakay sa elevator dahil tinatamad na rin akong dumaan sa fire exit. Kaya naisipan ko na lamang din na sumabay na lamang sa elevator. Pero pagpasok ko pa lamang ng elevator, nakaramdam kaagad ako ng bigat sa pakiramdam. Pero hindi ko lang pinansin, baka dala lamang ng aircon dahil nga sa sobrang lamig. Nang makarating ako sa hallway na paglilinisan ko, ay nag-start na kaagad akong mag-mop sa 3rd floor. Habang nagmamap ako ay may napansin akong mga yapak ng paa na hindi matapos-tapos o matanggal kahit anong kuskus ko. Pansin ko din na may parang nakasunod sa likod ko habang patras ako na nagmamap na parang nakabantay lang sa akin. Tapos mamayang kaunti ay may narinig akong naglalakad. Pero nilibot ko naman yung buong 3rd floor at wala naman akong nakitang tao. Ang nakakatakot pa noong mga sandaling yon ay bukas sara ang elevator. Hanggang sa may naramdaman akong parang tao sa aking likuran. Kinilabutan talaga ako noon, Papa Dudut, at hindi ko talaga magawang lumingon. Kaya nagmadali na lamang ako sa pagmamap. At nang matapos ako ay pupunta na sana ako sa elevator para umakyat sa 4th floor. Nasakop ng gym establishment. Pero napahinto ako nang biglang bumukas ng kusa ang elevator. Ang ipinagtataka ko ay bukas ito pero yung loob ng elevator ay madilim as in pitch black. Malit lamang ang elevator at kung wala mang ilaw sa loob ay makikita mo pa rin ang loob pag nagbukas na dahil sa reflection ng ilaw sa hallway. Pero wala talaga, itim na itim as in para siyang naging daan sa kabilang dimensyon.
Natakot pa ako nang biglang may narinig akong nag-i-echo na daing na nagmumula doon sa elevator. Dahil dito ay natakot ako. At napakaripas ako ng takbo papunta sa fire exit kahit na hirap akong dalhin ang mga panlinis na hawak ko. Kaya simula noon ay hindi na ako gumamit pa ng elevator doon. Samantala lumipas ang 1 linggo makalipas ang elevator incident na yon, ay wala na akong naramdamang kababalaghan sa gusaling yon sa Holy Spirit Drive. Hindi ko na rin naikwento sa mga kasamahan ko yung nangyari at unti-unti ko na rin siyang nakalimutan. Pero isang araw 6:00 ng gabi noon ay muli akong naglinis ng 3rd floor. But this time sa restroom. Paggabi ay bihira lang ang tao sa 3rd floor since yung spa lang naman ang nag-iisang establishment doon. So yun na nga, habang nililinis ko yung part ng CR, may narinig akong humahagik-hik. Kundi man naglalaro sa hallway, kapag sumisilip naman ako ay wala naman akong nakikitang tao lalo na mga bata. Tapos eto pa Papa Dudut. Since magkatapat lang ang CR sa elevator ay palagi kong naririnig na bumubukas sarado yung elevator at sa kada bukas nito ay maririnig mo yung humahagik-hik na bata. Dahil doon ay muli na naman akong kinilabutan pero sinubukan ko pa ring idedma ang takot ko. Habang naglilinis ako ng sink sa women's restroom ay narinig kong may tumakbo sa hallway at parang pumasok ito sa kinakaroonan ko. Bumukas kasi ng bahagya ang pinto habang naglilinis ako Papa Dudut. Tapos kasabay noon ay ang pagpatay sindi ng ilaw. Siyempre Papa Dudut nagpanik talaga ako. At lalo pa ako nagpanik nang biglang umalingaw-ngaw ang pagtawa ng bata sa loob mismo ng CR. Dahil dito ay napakaripas ako ng takbo papalabas. Sa puntong yon ay naikwento ko na yon sa mga kasamahan ko. Pero nang makarating ito sa supervisor namin, pinagalitan pa ako. Huwag raw ako mag-imbento ng kwento. Kaya imbis na patulan pa, ang taong yon ay nagtimpi na lamang ako. Mas mahalaga pa rin kasi ang trabaho ko lalo na't kailangan ko noon ng pera na pang-allowance ko sa school. At yun na nga Papa Dudut. Nagtiis na lamang ako sa pagpaparamdam ng mga multo o elemento doon sa 3rd floor. Samantala natapos ang semester at nag-ibang schedule ko sa school. Naging panggabi naman ang mga subjects ko kaya ang naging oras ng work ko ay sa araw. Nakahinga ko ng maluwag noon kasi kumpiyansa ako na walang multo o elementong magpaparamdam sa akin sa araw. 4:00 ng hapon ang tapos ng duty ko pero last minute may inutos sa akin ang supervisor ko. Nalinisan ang 6th floor dahil absent yung maintenance staff na naka-assign noon. Pinagbigyan ko na rin dahil nangako siya na bibigyan niya ako ng 1 hour overtime pay. Since wala naman akong pasok sa school nung araw na yon kaya tinanggap ko. So yun na nga Papa Dudut, 4:35 PM nang matapos ko ang paglilinis sa abandonadong 6th floor. Pagkatapos noon ay merong smoking area sa mismong floor na yon kaya nagyosi muna ako. Pagkatapos kong magyosi ay nag-message sa akin ang supervisor ko na baka pwede ko raw ihabol. Nalinisin ang 4th floor. No choice ako kundi ang pumayag na lamang. Nagpasya na akong pababa sa 4th floor. Unbothered Queen ang tema ko, pababa dahil wala naman akong alam. Nagse-cellphone pa ako noon at nasa 6th floor na nung biglang may narinig akong sumitsit. May nakita akong siwang sa gilid na katapat ng pinto ng 5th floor. Medyo malawak siya as in kasya ang 2 tao doon pag nagtago. Super unnecessary ng spot na yon. Hindi ko alam kung may purpose ba siya o ginawa lang para pagtaguan ng magjowang nag-iinit ang katawan. By the way, abandonado ang 5th floor. Dati itong office ng isang online lending company kaso noong ni-raid ng NBI at ng pulisya dahil sa illegal na lending practice ay napasarado ito. Kaya kapag bumababa ka sa 5th floor at dumadaan ka sa gitna ng hallway ay mararamdaman mo talaga ang takot kasi ang creepy ng paligid. Mabalik tayo. So yun na nga, sinilip ko yung siwang na yon para matiyak kung meron bang nang titrip sa akin pero pagsilip ko ay nakita kong wala namang tao. Lakad ulit ako pababa pero this time ay medyo mabilis na kasi bumibigat na naman yung bato ko at pakiramdam ko na may nakatingin sa akin.
Maya-maya ay may sumisit-sit na naman at mas malakas na siya, Papa Dudut. Kita ko pa rin yung siwang na dinadaanan ko at pagtingin ko ay may nakasilip na batang lalaki ang feature ng mukha. Nakangiti siya at biglang nagtago ulit doon sa siwang na yon. Kaya ako tumakbo. Wala akong pakialam kung matapilok ako o mahulog. Buti na lamang at isang floor na lamang. At pagdating ko sa 4th floor ay tiyempo namang nakasalubong ko ang supervisor ko. At nagtaka pa ito kung bakit ako natataranta. Hindi ko na ikinuwento sa kanya yung naranasan ko kasi baka mapagalitan lamang niya ako at sa halip ay nagpaalam na ako na uuwi. Ikinatwiran ko na lamang sa kanya na merong emergency sa bahay kaya kinailangan ko nang umuwi. Hindi naman nakapalag ang supervisor ko kasi nagmamadali na akong buwaba noon papunta sa locker ko. Samantala kahit na nakaranas ako ng kababalaghan sa trabaho ay hindi ako umalis sa trabaho. Nagpatuloy lamang ako kasi mas mahalaga sa akin ang pera kaysa isipin pa ang mga multo o elementong nasa loob ng gusaling yon. Samantala nang magkaroon ng hiring ng masahista sa spa establishment sa 3rd floor ay nag-apply ako. Agad naman nila akong tinanggap since student naman ako ng physical therapy. Almost 2 weeks na ako sa spa bilang trainee nang maka-experience muli ako ng kababalaghan. Nang gabing yon ay masyadong busy ang lahat kasi madaming bookings. Noong turn ko na para mag-massage, sinabi ng receptionist sa amin na ayusin ang couple's room since magjowa ang kliyente. Kaya mabilis akong umakyat mag-isa para ayusin ang bed. Habang nag-aayos ako ng 2 bed ay may narinig akong boses. Sumisipol siya. Yung sipol na pabaliktad, yung parang humihigop ng hangin. Then napangiti lamang ako kahit na kinikilabutan na ako that night. Kasi medyo aware naman ako sa mga creepy things sa spa, not mentioning na late evening na noon. So pagkatapos kong marinig yung sipol ay narinig ko na yung partner ko na tinawag na ako. After ng oras namin, pagbaba namin sa area kung saan kami nagpapahinga. Tinanong ko yung partner ko kung bago niya ako tawagin ay sumipol siya. Pero ang sabi niya ay hindi naman daw at hindi naman din daw siya marunong ng ganong sipol. So ang sinabi ko na lamang, sabi ko na iba na yon. Pero Papa Dudut, hindi nagtatapos doon ang kababalaghang na experience ko ng gabing yon. Pagkatapos kasi naming magmassage sa kliyente ay automatic na pumupunta kami ng laundry area para dalhin ang mga ginamit naming towels at para dalhin din ang mga ginamit na teacups sa katapat nitong kusina. So yung door ng kusina, kaharap noon yung door papasok sa hallway, papasok sa mga room. So yun nga, ako na nga ang nag-decide na magdala ng mga pinagamitan doon sa laundry room at sa kusina. Pero noong palabas na ako ng kusina nang makita ko yung isang lalaking nakaputi papasok ng hallway. He was just passing by tapos as in ang weird ng paglalakad niya. Para bang iika-ika siya o parang zombie. So sinundan ko lamang yon ng tingin at nagbabaka sakaling makita ko yung mukha niya. Pero nakatalikod lang siya at hindi siya lumingon noong binati ko siya. Dahil doon ay binaliwala ko na lamang yon sa pag-aakalang baka yung kasama naming lalaking massage therapist yon. Pero Papa Dudut, nung buwaba na ako ay laking gulat ko nang makita ko yung katrabaho naming lalaki na nakaupo lang sa harap ng reception area at binati ako. Then na-realize ko din na noong gabing yon, isa lang pala ang naka-duty na male therapist. Sobrang kinilabutan ako even kaming lahat noong naikwento ko ang aking na-experience. Ngunit sa kabila ng mga naranasan ko ay hindi pa rin ako nag-resign o humihinto sa trabaho dahil katulad nga ng dati. Mas mahalaga sa akin na may trabaho ako. At saka may thinking ako noon na ang multo ay hindi naman nananakit yan. Sa isip ko ay bahala silang manakot sa akin. Basta hindi ako titigil sa aking trabaho at naniniwala ako na hindi nila ako kayang lapitan para saktan dahil malakas ang paniniwala ko sa Panginoon. Anyway, dumating ang panahon na na-regular na ako sa aking trabaho bilang masahista. I'm proud kasi marangal naman ang trabaho ko at disente naman ang spa namin.
Pero syempre hindi tumigil ang mga kababalaghang na experience ko. Hindi lang sa spa namin kundi sa buong gusali, Papa Dudut. Minsan may narinig akong mga terrifying experiences ng mga clients namin habang gumagamit ng elevator. At natatandaan ko pa nga na meron kaming regular client na babae na naka-experience din nung na-experience ko noon sa elevator. Remember the pitch black incident sa loob ng elevator? It turns out na nakita rin pala niya yon nang minsang naglalakad siya papunta sa elevator pagkatapos niyang magpamassage sa amin. Napahinto daw siya sa paglalakad nang makita niyang bumukas ang elevator at nagtaka siya dahil pitch black ang loob ng elevator. As in parang black hole, kahit liwanag ay hindi tumatagos. Kinabahan daw siya dahil pagkakita niya sa kakaibang loob ng elevator ay may narinig siyang mga tawa ng bata. Kahit na alam niyang walang bata sa floor na yon at para daw nanggagaling sa loob ng pitch black interior ng elevator. Kaya simula daw noon ay naghahagdan na lamang siya para makapunta sa spa namin. Samantala Papa Dudut, makalipas siguro ng 1 linggo ay muli na naman akong naka-experience ng kababalaghan. Noong oras na yon ay tapos na ako na mag-massage sa isang client na babae na senior citizen. Yung partner ko sa work na si Joanne yung nag-aayos ng bed after the massage. So nag-decide ako na umupo muna sa bed sa facial room when suddenly all the machine for facial slowly moving. Nakatitig lang ako noon kasi iniisip ko na baka nagalaw lang. Pero habang tumatagal ay lumalakas yung galaw and consistent siya. Tapos mamayang kaunti bigla na lamang may sumitsit sa akin mula sa bukas na pinto ng facial room. Doon ay nakita kong nakatayo ang isang lalaki na nakaputi at duguan ang kanyang mukha dahil sa mga sugat na hindi ko alam kung saan ang galing. Nakatingin din siya sa akin pero ang mga mata niya ay kasing pula ng dugong nasa mukha niya. Dahil sa takot ay nagsisigaw ako at nang mawala yung imahe ng lalaking duguan ay tumakbo na ako palabas. Pero hindi ko na lang ikinuwento sa ibang naranasan ko kasi baka isipin nila na nababaliw na ako at para na rin hindi sila matakot pa. Not until yung sumunod na client ko sa same room na katabi ng facial room. Late night na din yon, Papa Dudut, couples din yung kliyente. So while nagmamassage kami biglang humawi ang kortina ng room. Kung nasaan kami so nagulat ako. Then sunundan ko din ang silip tapos ay nakita ko na may tao sa katapat na couples room. Na naka-scrub suit din pero color pula. Tapos ay mahaba ang hair so nag-assume ako na isa yung katrabaho ko. Since siya lang ang naiba ang uniform sa amin that day. After ng massage namin ay nagtanong ako sa receptionist kung yung katrabaho ko ba na nakapula ay umalis na. Kasi pagsasabihan ko sana na wag siyang biglang sisilip sa room lalo pat may client. Pero ang sabi ng receptionist namin na maaga pa lang daw ay umuwi na ang katrabaho ko na yon. So nagkatakutan na naman kami. Dahil sa nangyari napaisip ako kung ano-anong klaseng mga nilalang ang namamahay sa gusaling yon sa Holy Spirit Drive. Pero hindi pa natatapos doon ang kababalaghan dahil noong gabi ding yon. May nangyari ulit sa akin. I remembered past 3 AM na noon. Pag mga ganong oras kasi, pa isa-isa na lamang ang clients. So kaming mga therapists, kanya-kanyang pwesto na sa mga bakanting bed. Nag-decide din ako na umidlip that night kasi 5 AM pa ang out namin. Natatandaan ko na nakahiga na ako tapos ay nakatulog na ako noon. Nanaginip ako. Sa panaginip kong yon, position ko sa pagkakahiga ko ay naka-side view. Then may batang nakaupo sa bandang balakang ko. I keep on telling the kid na umalis siya kasi para akong kinakapos ng hininga while tinataboy ko siya ng kamay ko. Pero nagpatuloy lamang ito sa pagtawa as if gusto niyang makipaglaro sa akin. Yung tawa niya ay parang tuwang-tuwa na nahihirapan akong huminga. Until I prayed and noong nagising ako, as in biglang tayo ako at labas ng room ay nagulat yung mga katrabaho ko sa akin kasi ang gulo-gulo ng buhok ko. Then kinuwento ko sa receptionist namin at habang kinagkwento ko yon ay kinikilabutan siya. Pero mas kinilabutan kami nang biglang napatingin kami sa glass window na nasa harapan namin. Katapat ng glass window ang hallway at ang elevator.
bagamat hindi namin nakikita ang labas dahil may pagka-blurred ang salamin, pero papadudot rinig na rinig namin yung pagbukas ng elevator. At kasabay noon ay ang mga ingay na nanggagaling sa hallway sa labas ng spa namin. Mga ingay ng halakhak na mga bata at matatanda na hindi pangkaraniwan. Parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Tapos kahit blurred ang glass window ay kitang-kita namin na may mga lumalapit na figures. Tinagustong sumilip sa loob. Nakita namin ang mga kamay nilang idinikit sa glass window. Itim na parang putik at naiwan ang marka nito. Gusto man naming lumabas para silipin kung sino ang mga nasa labas, ay hindi namin magawa kasi nakakatakot yung mga halakhak na napapakinggan namin sa labas, na unti-unting napapalitan ng mga panaghoy. Nakadagdag pa sa takot namin yung pagyanig ng reception desk at sa pagpatay sindi ng mga ilaw. Napasigaw na kami ng mga katrabaho ko dahil sa sobrang takot. Buti na lamang at sumaklolo sa amin ang iba pa naming mga kasamahang masahista at tuminto ang mga ingay na nagmumula sa labas. Yung isang masahista namin lalaki ay naglakas loob pang sumilip sa labas ng pinto, pero ang sabi niya ay nakita lamang niya ay ang madilim na hallway. Dahil dito hindi muna kami lumabas ng spa at hindi kami nagkahiwa-hiwalay hanggang sa sumapit na ang alas 5 ng umaga, out naming lahat. Samantala makalipas ang isang buwan ay nag-resign na ako sa trabaho dahil nakahanap ako ng bagong spa na mapagtatrabahuhan sa Project 8 Quezon City. Ang location nito at mas malaking spa yon kumpara sa amin. Nagpa siya ako mag-resign hindi dahil sa natatakot ako sa multo, kundi dahil sa mas magandang opportunity na dumating sa akin. At sa mas malapit ito sa bahay at school na pinapasukan ko, kaya nag-decide na akong mamaalam sa spa sa Holy Spirit Drive. Well, bago ko umalis ay may nalaman kami mula sa manager namin na alam daw ng may-ari ng spa na haunted ang building namin pero hindi daw umaalis dito ang spa kasi nagbibigay raw ng swerte sa kanya mga multong naroon. Medyo mag-agree ako doon kasi aaminin kong napakalakas ng spa namin. Ganon din sa mga katabing establishments namin sa first and second floors. Lucky charm din sa mga businesses na yon ang pagiging haunted ng building na yon sa Holy Spirit Drive. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin ako sa building na yon sa Holy Spirit Drive para dalawin ang ilan sa mga malalapit kong kaibigan. Wala pa rin nagbago. Haunted pa rin at may kilabot feels pa rin, lalo na kapag pumapasok ka sa loob. Pero sa obserbasyon ko ay mukhang ayos naman sila kahit pa may mga multo silang kasama doon. Papadudot hanggang dito na lamang ang kwento ko sa inyo. Pawang katotohanan lamang ang binanggit ko. Base sa naging experience ko. Bahala na kayo kung naniniwala kayo sa akin o hindi. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Moshi. Maraming salamat kay Moshi sa pagbabahagi mo ng iyong tunay na karanasan sa gusaling yon sa Holy Spirit Drive. Nakakakilabot ang mga naging karanasan mo simula noong nagtrabaho ka bilang maintenance hanggang sa maging massage therapist ka sa isang spa sa loob ng same building na yon. Pero dahil sa iyong tapang at paniniwala sa Panginoon at dahil na rin sa pangangailangan sa pera, kaya kinaya mong tiisin ang mga pagpaparamdam na yon. Hindi naman sila harmful tulad ng ibang mga elemento na itampok natin sa vlog na ito. Okay lang yon. As long as hindi sila nananakit, bakit ka aalis? Mas mahalagang may trabaho ka. Lalo na sa panahon ngayon ay napakahirap maghanap ng trabaho. Ang taas kasi ng job qualifications na hinahanap ng mga employers ngayon. Samantala, meron akong isi-share sa inyo na article mula sa Paranormal Philippines. Tungkol daw ito sa mga iba't ibang kulay ng multo. Nabanggit kasi sa kwento ni Moshi na 2 kulay ang suot ng mga multong nakita niya. Isang puti at isang pula. Pero hindi ba kayo napapaisip bakit may mga damit ang multo? At bakit meron silang tila color coding? Meron ba talagang ganon? Una sa lahat ay nakakapagsuot ba ng damit ang mga multo? Sa lohikal na pag-iisip, hindi na dapat nakakapagsuot ng damit ang mga multo dahil sila ay mga kaluluwa na. Ang mga damit ay pisikal na bagay kaya mapapaisip ang marami na bakit sila may mga damit.
Ayon nga po sa article na naibigay sa akin na nakuha ko from Paranormal Philippines. Binase ito sa paniniwala ng mga nag-aaral ng parapsychology na ang mga multo ay likha ng enerhiya na may kinalaman sa pag-iisip. Ang mga produkto ng mental na enerhiya na ito ay naiiwan sa mga solidong bagay na tinatawag na imprints o mga recorded na gumagalaw na imahe ng mga namatay na. Bago sila namatay, sa sobrang intense ng emosyon ay nakagagawa sila ng mga imprints na ito. Malinaw na ang mga multo ay produkto ng matinding emosyon, kaya naman ang kanilang damit ay may kinalaman din sa emosyon. Ang mga taong namatay na may paboritong damit nung sila ay nabubuhay pa ay maaaring makita na multo na, ngunit suot pa rin nila ito. Ayon sa mga paranormalist, kaya nila ito nasusuot dahil ito ay sobrang paborito nila na may kinalaman pa rin sa emosyon dahil sa sentimental value na meron dito. Ang pag-iisip ng namatay ay lumilikha ng spiritual na replika ng pisikal na damit at inaanyuan ng mga damit na ito ayon sa itsura ng orihinal. Maaari din naman na kung anong huling suot nila noong bago sila mamatay ay siya nila ding suot noong nasa aparasyon sila. Present ito sa mga playbacks ghost o mga multong paulit-ulit lang ang ginagawa. Ito ay kasama sa representasyon ng huli nilang sandali, kaya normal lang na makita silang suot pa rin nila ang mga huli nilang isinuot na mga damit. Isa pang paniniwala ng mga paranormalist kung bakit naman may kulay ang damit ng mga multo ay nakabase pa rin sa emosyon. Ito ang sagot sa mga nagtatanong kung bakit mayroong white ghost, black ghost at red ghost. Narito ang deskripsyon ng tatlong uri ng multo na ito ayon sa kanilang kulay. Ang mga white ghosts, isama nyo na mga white ladies, ay mga biktima ng oppression, pwedeng biktima ng rape o salvage. O maaari ding mga tao na sila na namatay na mayroong unfinished business. Kadalasan po itong nilalarawan sa mga pelikula at iba pang mga kwentong katatakutan. Ang kulay puti na damit ng mga white ghost ay sumisimbolo umano ng paghahanap nito ng katarungan o hustisya sa krimen na ginawa sa kanila. O maaari ding sa pagnanais ng multo na tapusin ang mga naiwan niyang gawain bago siya namatay. Ang mga red ghost ay pinapaniwalaang mas mabangis kesa sa white ghost. Dahil din ito sa sinisimbolo di umano ng kulay na damit na meron sila. Ang kulay pula ay sumisimbolo ng matinding galit at puot, kung kaya ang ideyang ito ay pinagmula ng paniniwalang delikado ang mga red ghost. Maaring biktima sila ng oppression at gusto nilang maghiganti para makamit nila ang inaasam nilang hustisya. Sa kabilang banda, ang mga black ghost kasama ng mga black ladies ay ang pinapaniwala ang pinakamasama sa tatlong uri. Ang mga ito ay hindi lang basta multo kundi isang masamang espiritu na maaaring makapanakit o magbigay ng hindi magandang resulta sa makikita at makakakita dito. Ganito rin ang kulay ng mga maligno o mga demonyong pakalat-kalat lamang sa paligid. Ito rin daw ang mga sumasapi sa mga tao at matatanggal lamang sa pamamagitan ng exorcism. Ang mga ideyang ito ay nagmula sa mga eksperto sa paranormal. Maaari pong totoo, maaaring hindi, pero sakali mang maka-engkwentro tayo o maka-experience ng paranormal phenomenon ay wag na wag natin kakalimutang sambitin ang pangalan ng Diyos. Dahil katulad ng sinasabi natin, walang masamang espiritu ang makakadaig sa kapangyarihan ng may kapal. Ang kabutihan ang palaging nagwawagi. Para sa karagdagang mga horror stories, hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel. Ang link po niyan ay nasa channel na ito. Hanapin nyo lamang po sa homepage. Ganon din po ang Gianna Vlogs. Yan po ay aming family vlogs. Sana po ay panoorin nyo at suportahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.